sa naging panalo ng Warriors laban sa Utah Jazz sa score na 129-107. Ito na nga pang-anim na panalo ng Dubs sa loob ng 7 laro at ang kaisa-isa nga lang nilang pagkatalo ay laban pa sa Atlanta Hawks. So sa naging paghaharap ng Jazz at Warriors ay maagang naging kontrolado ng Dubs ang buong game at dahil nga yan sa mainit na performance ng Splash Brothers at naging malaking tulong pa ang double-digit performance ng 6 na players ng Warriors. Ngunit ang pinakamalaking factor talaga sa naging pagkapanalo ng Golden State Warriors laban sa Utah Jazz ay ang kanilang assist. Dahil muling napaabot nga nila ito sa 30+. Samantalang ang Utah Jazz ay nagkaroon lamang ng 23. At kung magkakaroon ng high average ang Warriors pagdating dito ay automatic na makukuha nila ang panalo. At nakuha nga rin ng Dubs ang offensive and defensive rebounds kahit may mga legit center ang Utah Jazz. Dahil out-rebounded nga nila ang home team 51-44. At unti-unti nga rin na naiingatan ng Golden State Warriors ang bola pagdating sa turnovers. Dahil nagkaroon nga lang sila sa game na ito ng 13 at 17 naman sa Utah Jazz. So sa unti-unting pagbangon ngayon ng Warriors sa buong standing ng Western Conference, nakikita na nga natin ngayon ang full potential ng team na ito. Dahil kahit hindi pa nga nakakabalik si CP3 dahil sa injury, sobrang laki na nga ng improvement ng Dubs dahil nga yan sa mga high and talented young players nila ngayong season. At kahit wala nga ang kanilang head coach kanina na si Steve Kerr laban sa Utah Jazz, napanatili nila ang pagiging consistent ng kanilang performance. At medyo may similarities nga sa 2021-2022 NBA season ng team ngayon ng Warriors. Dahil same vibes at energy nga na ibibigay nila sa lahat ng mga fans. Dahil sa mga nakukuha nga nilang panalo ngayong season. Samantala sa pagkakaroon ng magandang performance kanina ni Klay Thompson laban sa Jazz, nabanggit na nga nito sa isang interview bago pa man magsimula ang game na handa na nga niyang tanggapin na magkakaroon siya ng pagbabago ng role sa Warriors. Dahil alam naman nating mga fans na unti-unti nang bumabagsak ang kanyang performance at tanggap na rin ni Klay na ganito ang kahihinatnan ng kanyang karir. Kaya naman ang ibang paraan nito para manatili siya sa team ng Golden State Warriors, susundan nga niya ang yapak ni Ray Allen at Reggie Miller. Dahil sa hindi nga nakakaalam noong nasa late 30s na si Reggie Miller at Ray Allen, medyo nagkakaroon na nga ng malaking pagbabago sa kanilang laruan. Kaya naman dahil sa hindi nila pagiging epektibo noon bilang starter, nagiging 6-man na nga sila ng kani-kanilang mga teams. At sa ganitong role nga nila ay medyo nagtagal pa sila sa NBA. Dahil mas nakikita nga ang malaki nilang contribution kung manggagaling sila off the bench. At hindi na nga ito problema sa Warriors kung ganito magiging sitwasyon ni Klay Thompson sa kanilang team. Dahil patuloy nga ang improvement ng kanilang mga batang players ngayong season.